Rina. Alamin po naman natin ang sitwasyon sa mga sandaling ito sa Manila South Cemetery. Nakatutok doon live si Cesar Apolinario. Cesar, kamusta dyan? Mike, hindi gaya kahapon na siksikan dito sa Manila South Cemetery. Ngayon ay mas kaunti na ang pumunta ngayong araw ng kaluluwa. Maluwag na ngayon sa loob at labas ng sementeryo. Hindi tulad kahapon na pahirapan ng pagpasok. Ang mga sasakyan nga na ipinagbawal, malaya nang nakakapasok sa loob. Kaya ang mga dumadalaw dire-diretso lang at madali nang nakakapunta sa mga puntot ng kanilang mahal sa buhay. Ito ang sinamantala ni Aling Consorcia at kanyang mga kamag-anak. Pinili raw talaga nila ang November 2 o araw ng mga kaluluwa para dalawin ang 5 kaanak na nakalibing dito. Abala raw kasi sila sa pagdalaw sa iba pang kaanak na nasa iba't ibang sementeryo. Pero balak daw nilang pagsama-samahin ang mga patay sa iisang sementeryo na lang para tipid sa gastos at hindi sayang sa oras. Ako nag-iisip na ako na kasi ayun sa akin at saka asawa ng tita ko ang napakalayo silang dalawa na hiwalay. Pero mo Dasmariñas, Manila Memorial Park. So may balak ho kayong ilipat? Kasi ang mga bahay namin nasa Bulacan, kami magkakapatid sa kananay ko. Si Aling Nympha naman, ngayon lang din nakadalaw dahil nagkasakit. Hindi na nga niya napaayos ang sirang nicho ng pinakamamahal niyang anak. Ito daw, bago daw ito, muna, sisiksikin namin. Tapos panibago. Bakit to? Dahil malambot yung lupa? Opo, kasi noon matigas ang lupa, kaya kahit siksikin mo talagang matigas. Ngayon, dahil binabaha to, paano? Ayun nga ho. Pati ito, didikdikin na ng pino yan, tapos panibagong na maganda na talaga siya. Hindi lang si Aling Nympha ang namomroblema sa sinapit ng nicho ng anak. Karamihan, lalo na yung mga nicho ng mga batang namatay, kundi babad sa baha, natatakpan ng makakapal na damo. Dahil binabaha, madaling lumambot ang lupa sa bahaging ito ng sementeryo. Kaya naman, may mga ibang nicho rito na nakatabingi, gaya ng pinagpatong-patong na nichong ito. Ba't ang daming nasisirang nicho? Nasisira dahil sa kagayang tubig. Na ng tubig, tapos rumurupok ng sobrang tagal. Tapos yung lupa niyan, malambot talaga? Malambot, no. Nabababad yung tubig ba? Kaya yung lupa, umaano sa ano. Ano sinasabi ng mga may-ari? Di lagi sila nagpapaayos? Depende, minsan kasi yung iba hindi na nadalaw. Gaya yung iba yan, napapabayaan na sobrang tagal, hindi na sila nahahanap yung iba. At dahil mas kaunti na ang mga dumadalaw sa sementeryo ngayon, karamihan sa mga tindahan, pinagtatanggal na. Mike, yung nakikita niyong kalye, yung main street dito sa loob ng Manila South Cemetery, mas marami na nga yung mga nasa gilid na nagtitinda. Although yung karamihan sa mga yan ay nagsialisan na rin dahil wala nang tao na pumapasok halos dito sa loob ng sementeryo. Mangilan na lang yung mga pumupunta rito. Yung mga sasakyan dito, Mike, ay nakakapag-park na rin dito sa paligid ng mga kalye. At yung mga natira na lang ay yung mga tindahan na nakikita natin ngayon. At ang nakaganda pa, Mike, ay hindi umuulan ngayon, kaya karamihan sa mga pumapasok dito ay maayos ang nagiging kalagayan sa loob ng sementeryo. Mike? Cesar, ang tanong ngayon, baka may ilang mga nanonood at nakikinig na baka may balak-balak pa kahit ganitong gabi na. Hanggang kailan mananatiling bukas ng gabi yung Manila South Cemetery na yan, Cesar? Ang sabi sa atin ng administrator ay hanggang mamayang madaling araw naman pwede silang pumunta rito. Sabi naman ng mga ibang mga palaging dumadalaw dito sa Manila South Cemetery, every Friday pwede naman daw silang pumunta rito at bukas ang sementeryo rito sa Manila South Cemetery. Anytime, Mike, pwede. Cesar, isang kapansin-pansin, nandiyan ako kaninang hapon, kapansin-pansin, ang linis kaagad ng loob ng sementeryo. Nalinis kaagad nila yung basura na iniwan ng mga nagpunta dyan kahapon, Cesar. Mike, alam mo, ang nakaganda pa rito, may mga nakita tayong mga kagawad ng MMDA na tumulong na rin sa paglilinis. Bukod pa yan sa mga tauhan naman ng Makati City Hall. Maraming salamat, Cesar Apolinario. Kakaiba ang paggunita sa undas sa isang musoleo sa Taguig. Kung todo kantahan at sayawan kasi ang glamorosong pagtitipon ng mga kaanak ng yumao. Yan ang tinutukan ni Lar Santiago. Exclusive. Ang Heritage Park na raw ang bagong libingan ng mga nakaririwasa. Sa libingang ito, isa sa mga may pinakamalaking musoleo ang mag-asawang Johnny at Magdalena Lim. At kapag sumasabit ang araw ng mga patay, nagiging party place ang lugar.
isang malaking air-conditioned tent ang itinayo. Kahapon pa lang, naroon na ang mga anak, apo at kamag-anak nila. Buong maghapon kanina ang pagtitipon. Umaapaw ang pagkain at may malaki pang lechong baka. Since they were here now, we have mass. They're singing. There's party. Basically, party talaga siya. We celebrate na parang they're here with us to party in their memory. Air-conditioned ang Marangyang Musileo. Marangya ang pagkaayos. Kung sino gusto matulog, marami naman space. So parang ako, kahapon pa kami natutulog dito, tapos yung iba matutulog naman dito. Look around, it's like a cemetery, but when you're here, it feels like home sweet home. Karugtong ng Musileo ang tent na venue ng party. Bukod sa undas, birthday rin ng isa sa mga anak ni na Lolo Johnny at Lola Magdalena na si William. May kainan, kwentuhan at kantahan. Ang mga madring ito, matagal nang sinusuportahan ni Lola Magdalena at maging sila nakikisaya. Nagsample pa nga ng birit ala AGs. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang aktor ang napatay ng barilin siya ng isang barangay tanod sa Cebu. Inakala raw kasi ng tanod na tunay na kriminal ang aktor na gumaganap kasi bilang isang mamamatay tao sa isang shooting ng pelikula. Si Marie Sumali, Naka-Alerto 24. Minsan daw na paniniwala na ng mga aktor ang mga nanunood sa kanilang pag-arte. Yan marahil ang naging sanhi ng kamatayan ng 30 anyos na aktor sa Cebu na si Kirk Abella. Sa isang shooting sa Cebu City nitong Sabado, gumanap si Abella na isang killer na nakasakay sa motorsiklo, bit-bit ang isang laruang baril. Hindi alam ng mga residente na may shooting at nabahala nang makita ang porma ni Abella. Kaya inalerto nila ang barangay tanod na si Edgardo Quizon. Binaril ni Quizon sa likod si Abella sa pag-aakalang tunay na hold-upper ang aktor. Depensa ng tanod, hindi siya inabisuhang eksena lang pala yun sa isang indie film ng United Kingdom. Dismayado ang pamilya ng biktima dahil maluwag daw ang seguridad kaya nangyari ang insidente. Pero depensa ng pulisya, hindi sila nagkulang sa pagbibigay abiso sa mga residente tungkol sa shooting. Initially, nakita nato na wala man sila lapses. Naharap ang suspect sa kasong homicide at paglabag sa gun ban para sa katatapos lang na barangay at sangguniang kabataan elections. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Mas nagigpit sa seguridad ang Ninoy Aquino International Airport kasunod ng napigilang terror attack sa Amerika. Wala man daw direktang banta sa Pilipinas, mas mainam na rin ang nag-iingat. Nakatutok si Claire Delfin. Patrol vehicles, police visibility, K9 units, ilan lang ito sa pinaigting sa seguridad sa paliparan. Dagdag pa riyan ang mas mahigpit na passenger at baggage scanning at mas pinalakas na intelligence gathering. Wala man daw teroristang banta sa mga paliparan sa bansa, pero mas mainam na raw na handa at alerto. We're doing a lot of things in order to prevent such thing happening in Manila or making sure that Manila will not become the transiting airports for these terrorist acts. Ang mga personnel pinaalalahanan na maging mas mapagmatsyag. Pinayuhan din maging ang mga pasahero na i-report agad sa mga gwardya ang mga unattended baggage at kahina-hinalang kilos ng tao. Muling paalala ng airport authority sa mga pasahero, bawal ang anumang biro tungkol sa bomba o terorismo rito. Seryoso raw ang no-joke policy at may karampatang parusa para sa sinumang lumabag nito. Noong isang linggo na diskubre ang 2 package na may bomba, ipinadala sa cargo planes ng isang babae sa Yemen papuntang Chicago sa Amerika. Hawak na ng mga otoridad ang babae. Ang planong pambobomba ay iniuugnay sa kilalang terrorist group na Al-Qaeda. Dito sa bansa, binabantayan naman ng militar ang mga grupo sa Pilipinas na pwedeng gamitin ng mga dayuhang terorista. Ang mga pasahero sa NAIA hindi nagreklamo kahit naabala sa mahabang pila dahil sa inspection. Mas mabuti na yung mahigpit kaysa malusutan pa tayo. Mag-ingat na lang sa pagbibiyahe. May sikreto naman daw ang mga airport staff para maibsan ang pagkainip ng mga pasahero. Smile, then respect, then love the work. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! 5, patay na makulong sa nasusunog na bahay sa Caloocan. Congressman Manny Pacquiao nagpa-contest sa Team Pacquiao para sa kanilang
Halloween costume. Chris Aquino may sinabi tungkol sa love life ni Pangulong Aquino. Survivor castaway na si Ira Bermudez live na sasagutin ang issue sa manoy pagtatraidor sa kanya sa isla sa pagpapatuloy ng 24 oras. Live na kuha ng daloy ng trapiko sa may EDSA Kamuning. Balik na naman sa normal, marami na naman sasakyan sa Metro Manila. Balik pasok na ngayong araw na ito, tapos na ang undas.